Purihin po ang Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti at talagang tapat sa ating mga buhay. Ngayong araw po ay officially unang araw po ng ating pong pagbubukas ng ating pong Door of Faith Taiwan Camp. Nandito po ang ating pong devotion ngayong umagang ito ay nagmumula po dito sa Galilee Mission Center sa Tainan, Taiwan. At purihin po ang Panginoon ng bawat isa po sa atin na umaasa ng magandang gagawin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Uwitan natin siya sa kanyang katapatan, sa kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay, sa loob ng maraming taon na naging tapat ang Diyos sa gawain dito sa Taiwan. Purihin po ang Panginoon. Tayong lahat ay umawit sa Diyos. Purihin po kayo, Panginoon. O Diyos na tapat, purihin kayo, O Diyos. O Diyos na tapat at kahanga-hanga, sadyang wala nang hihigit sa iyong kadakilan, pag-ibig at biyaya na di kayang masukat, iginawat sa katulad ko't inyong iniibig. Isang pangako sa simula, O Diyos na tapat at kahanga-hanga. Hallelujah! At kahanga-hanga, sadyang wala nang hihigit sa iyong kadakilan, pag-ibig at biyaya na di kayang masukat, iginawat sa katulad ko't inyong iniligtas. Walang hanggang papuri at pasasalamat, lahat ng pagdakil at parangal ay para lang sa ngalan niya. Aawit
kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Tapat, dakila kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming taon, O Diyos, na kayo ang nagtawid sa amin. Kayo, Panginoon, ang palaging nariyan para sa bawat isa po sa amin. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Karapat dapat kayong sambahin, Panginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Dahil kailanman hindi namin naranasan na kami iniwan ninyo, Panginoon. Palagi kayong naging tapat sa amin, Panginoon. Maraming mga kaluluwa na nakakilala, maraming mga anak po ninyo na lumago sa pananampalataya sa inyo, dakilang Diyos. Ipapasalamat kami, Panginoon, sa katapatan po ninyo, sa gawain po ninyo dito sa Taiwan. At palagi kami, Panginoon, umaasa sa higit pa po ninyong gagawin, Panginoon, sa amin. Purihin po kayo, dakilang Diyos, sa inyo po namin itinataas ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Nandito po ang kanya pong lingkod, Pastor Rinoel Masareto. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Tunay nga po ng Diyos po natin ay mabuti. Amen. Dakila, tapat, walang katulad po ang atin pong Panginoon. Noong kami ay lumipat po dito sa Taiwan, pangalawang camp na tayo po. O unang camp, ngayon ay pang 10th o 11 natin na camp. At nakikita po namin sa biyaya ng Panginoon yung pagbabago, malaking pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa bawat tao po na nababahagian ng salita ng Diyos. Talagang yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isang nakikinig po nito ay malaki po yung epekto. Salamat po sa Panginoon. Tema po natin po ngayon, Romans chapter 12. Basahin po natin. Romans chapter 12 verse 1. Sabi po dito, Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong hinaawaan tayo ng Diyos. Bigay niyo sa Kanya ang inyong mga katawan bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. So, salamat po sa Panginoon. Dito makikita po natin po sa verse po na ito, yung pakikiusap po ng lingkod ng Panginoon. Na si Apostol Pablo ay talagang nakikiusap siya. Pero yung pakikiusap niya po sa atin ay tinutulungan niya tayo magdesisyon sa pamagitan ng pag-alala sa awa na tinatanggap po natin sa Panginoon. Pinupush tayo ni Apostol Pablo na magdesisyon tayo po na mamuhay para sa Diyos. Pero sabi niya po dito simula, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan po tayo ng Diyos. No, Paul is suggesting that may your decisions be influenced by God's mercy in your life. Na yung mga pasya natin po sa buhay bilang pagtugon natin sa panawagan ng Panginoon ay alalahanin po natin yung awa ng Panginoon. Napakahalaga po kasi ng kabanalan po para sa atin. Sabi ng Hebreo chapter 12 verse 14, hindi daw makikita ang Diyos kung walang kabanalan. Sabi po dito sa Tagalog ko po muna babasahin, Hebreo chapter 12 verse 14. Hayaan po natin na yung mga salita ng Diyos ay mangusap po sa atin sa umaga po na ito. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo, sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Marahil isa yun sa pinaka malaking dahilan kung bakit
tinutulak tayo ni Apostol Pablo o sa tulong ng banal na spirito na makapamuhay ng banal dahil without holiness, sabi sa English po, without holiness, no one will see the Lord. Walang, sabi nga po dun sa Mateo, naalala po natin, mapalad ang may malinis na puso. Sabihin nyo, hangarin ay hindi marumi, yung hangarin ay hindi masama. Yung hangarin ay matuwid, sapagkat makikita nila ang Diyos. Napakahalaga ng kabanalan para sa atin dahil hindi natin makikita ang Panginoon. Marahil gustong makipagkita ng Diyos sa atin, kaya lang po, isipin natin parang pagdalo sa concert, po. Pagka pupunta ka sa concert, gusto mo makita yung isang artista o gusto mo makita yung isang personalidad, may ticket. At mahal ng ticket. Hindi mo naman siya pwedeng imbitahan sa inyong tahanan. Kasi hindi naman posible na mag-imbita ka ng mas mataas sa'yo na tao. Mahirap. Pero sa Panginoon, ang ticket natin para makita natin siya ay kabanalan. Amen. Kaya din po, noong unang panahon, ang Panginoon ay kinuha niya yung kanyang bayan mula sa Ehipto, inilayo silang, dinala sila sa disyerto. Ang isang dahilan din po nun ay para gawin silang banal at magkita ang mga anak ng Diyos sa kanilang manlilika. Naintindihan po ba natin? Kaya po rin ang Panginoon po sa pagkilos po ng atin pong Panginoong Yesus. Nung siya po ay dumating po dito sa lupa, namatay on our behalf, kinuha yung atin pong lugar, He take our place. Namatay siya sa krus at ang sinusumampalataya sa ating Panginoong Yesus ay pinatawad ng Diyos. Amen po ba? Binigyan ng bagong buhay, bagong pagkatao. At tayo na nagpabautismo, sabi ng Roma, hindi nyo ba alam na pagbautismo sa inyo po ay pagkakataon para bigyan tayo ng bagong buhay ng Diyos. Namatay tayo at muli tayo na buhay. I've been crucified with Christ. I no longer live but Christ lives in me. Binigyan tayo po ng Panginoon ng bagong buhay. Kaya, yung kabanalan na nire-require sa atin ng Panginoon ay hindi po galing sa atin. Yung kabanalan na hinahanap sa atin ng Diyos ay galing din po sa Kanya. Na para bang kailangan lang natin maintindihan na yung holiness na ibinigay sa atin ng Panginoon ay mula doon sa bagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Kailangan lang natin po maipamuhay. Naalala ko po, Pastor Luis nagtuturo. Sabi ng Pastor Luis, ito yung kabanalan. Hindi natin pinipilit maabot yung kabanalan ng Diyos. Sa halip ginawa tayong banal ng Diyos, ang kailangan lang natin ay ipamuhay yung kabanalan na ibinigay sa atin ng Panginoon. At pagka naunawaan po natin ito, matutulungan tayo nito maging ating pag-iisip na hindi natin pinipilit na maging banal sa harapan ng Panginoon. Kailangan lang nating hayaan. Kaya nga dun sa Roma chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang mga tao sa mundong ito, hayaan ninyong baguhin. Sabi, hayaan ninyong baguhin kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyo pong mga isip. Hayaan mo kasi yung proseso ng Panginoon po na ginagawa niya sa iyo. Amen. At sa ganung paraan, maipoproduce po ng Panginoon sa buhay natin yung kabanalan na hinahanap niya po sa atin. Sabi ng Colossus chapter 3:10. Mamaya po, magpe-pray po tayo. Magsimula po tayo sa 9. Colossus 3:9. Sabi po dito, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. Sa verse 10, at isuot na ninyo ang bagong pagkatao
Ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Hinubad na yung dati nating pagkatao. Nung tayo po ay lumapit sa Panginoon, no? Kaya hindi tayo pwedeng lumapit sa Panginoon, dala-dala yung natin po nananatili tayo sa dati natin pong buhay. Talagang yung paglapit mo sa Panginoon, kailangan may kaalaman ka na agad, may kaunawaan ka na agad na hindi ako pwede manatili. I should not be like the same. Kailangan na may mga bagay na mawala. Hinubad na daw natin yung dating pagkatao at masasamang gawain. Kasi madali nating maisip pagka sinabi pong kabanalan, paglayo sa masamang gawain. Paglayo sa pagkakasala. Yun ang ibig sabihin na marahil para sa atin ng kabanalan. Yung, sabi ng Pastor Paul, maging iba. Hindi natin ginagawa yung ginagawa ng karamihan. Kung lahat ay nagmumura, kung ibang mga tao ay umiinom, hindi kami ganyan. Hindi namin ginagawa yung mga bagay sa kamunduhan. Kaya sabi niya, dito po sa verse 10, isuot ang bagong pagkatao. Put on the new self sa English. Put on the new self. Idadamit mo yung damit na binigay sa iyo ng Panginoon. Sa ganung paraan, makikita po natin, sabi, yung pagkatao na ito ay araw-araw binabago po ng Panginoon. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, pabanal ng pabanal. Amen. Na habang tayo nagpapatuloy sa Panginoon, ang itsura ng ating pong buhay ay pabanal ng pabanal. Patungo sa kabanalan. Dahil ang sabi niya po, para maging, katulad, the goal is, para maging katulad tayo ng Panginoon. Hindi kasi natin pwedeng pag-adjustin ang Panginoon para sa atin. Tayo ang mag-a-adjust sa Panginoon. Naintindihan po ba natin? Amen. Praise God. Pagka tayo papasok dun sa bahay ng isang mayaman na tao, hindi mo pwede sabihin, kasi sa bahay namin, nagpapasok kami ng tsinelas hindi, iiwan mo yan sa labas. Kasi may rules and regulation yung tao na yon. Ganon din sa Panginoon po Hindi tayo pwedeng papasok tayo sa presensya niya ng may karumihan. Hindi tayo pwedeng magpatuloy. Naalala ko sinabi ng Panginoon kay Moses, Moises, hindi ako pwede sumama sa inyo. Kasi mapapatay ko kayo. Sabi ng Panginoon, hindi pwede kasi sa akin yung ganyan, mahahatulan ko kayo ng kamatayan. Anong ginagawa ng mga priest? Nung nililinis sila, pinagiging banal sila po. Miniwisikan sila ng dugo, naggigilit ng hayop para koberan yung kasalanan ng mga Israelita. Alam niyo po, yung paumuhay ng may kabanalan para sa atin ng mga Christian, parang pagsusuot ng masikip na damit. Yung paumuhay ng may kabanalan. Pagka kailangan mong isuot, sikip, mahirap isuot. Pero pagka nasuot mo na, mahirap naman ding hubarin. Kaya yung dati, pagka kunyari, nainom ka, nagmumura ka, ganito, ang hirap tanggalin minsan. Pero the moment na naging Christian ka na, ang hirap na rin makabalik dun sa ganong klase ng buhay. Yun ay yung regalo sa atin ng Panginoon. Parang nagiging kaisa natin yung bagong pagkatao na binibigay sa atin. We are not trying to reach God in His level of holiness. Binuhat tayo ni Jesus para makarating tayo po doon. Amen? Hindi tayo yung nagsisikap na maging banal. Kaya nga po sabi na Apostol Pablo, sa awa ng Diyos, magawa natin pong magdesisyon para sa Panginoon. Amen? Amen. Dito na po ako siguro magtatapos. Naalala ko pong sinabi rin ng Panginoon sa Mark chapter 2, verse 21. Marcos chapter 2.
Marcos chapter 2, verse 21. Basahin po natin. Sinabi pa ni Jesus, basa po, walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit dahil uurong ang bagong tela kapag nilabhan at lalo pang lalaki ang punit. Tayo po yung lumang sisidlan, tayo yung lumang tela. Ang Panginoong Jesus ay yung patch. At hindi daw tayo pwede i-patch kasama, hindi pwedeng i-patch sa atin ang Panginoon sa luma nating state. Kaya ang ginawa ng Panginoon sa atin, binago niya tayo po muna. Ginawan tayo ng pagbabago ng Panginoon para ang Panginoong Jesus at tayo ay mag-fit sa isa't isa. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Amen? No? Sabi ng Efeso, upang ang iglesia ay maharap niya sa kanyang sarili ng banal. No? Ginawa niya yung part niya. Binago tayo ng Diyos. Pinatawad tayo dun sa krus para yung bagong buhay, no, ang Panginoong Jesus ay maipasok sa atin pong buhay. At sa ganung paraan, malaki yung chance natin na makabahagi tayo, makita natin ang Panginoon ng mukhaan. Amen? Salamat sa Panginoon. Kasi nga daw po, yung kasunod po niyan, sabi, yung lumang sisidlan, yung bagong alak, pagka nilagay mo yung bagong alak sa lumang sisidlan, sasabog daw po ito. Sasabog ito. Ngayon po, ang ginawa ng Panginoon, binago muna yung sisidlan. Nilinis muna po tayo, pinabanal po muna tayo ng Panginoon. Para yung bagong alak na sumisimbolo sa bagong pamamaraan na tinutukoy ng New Testament, ay matanggap nating mga binago ng Panginoon. Kayong kabanalan po na atin, we need to live it out. Amen? Sabi nga sa ating katabi, ipamuhay mo kabanalan ng Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito, sa Kanya po mga salita. Talagang matindi yung pagnanasa ng Panginoon para sa atin na maging katulad niya. At alam ng Panginoon na kung ano yung pinaka-requirement talaga para makapasok tayo sa pagkilos niya, sa presensya niya, sa langit, o makasama natin yung Holy Spirit. Yun ay yung holiness. Hindi kasi tayo maaring samahan ng Panginoon sa ating mga karumihan, kaya tinutulungan tayo gusto tayo makasama ni Jesus. Gusto tayo makasama ng Panginoon po. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ginawa niya tayo pong, ano po tawag dito, sa cellphone. Ano tawag doon? Compatible. Para tayo po ay magkaroon ulit ng connection sa isang banal na Diyos at dakilang Diyos. Tayo na marurumi ay nilinis po ng Panginoon. Amen? At salamat sa Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 4 ba? Verse 19. Sabi niya doon, kung hindi kayo mamumuhay kagaya ni Kristo, maghihirap ako na parang babaeng nanganganak. Siguro inisip ni Pablo na, hindi ako pwedeng mamatay na hindi ko pa nakikita si Jesus sa buhay ninyo kasi baka di tayo magkita sa langit. Baka pagka nanatili kayo sa ganyang buhay, o pagka namatay ako, kinuha ko ng Panginoon, naantay ko kayo doon, wala kayo. Sabi ni Pablo, hindi pwedeng ganyang estado. Kailangan, I beseech you therefore, brethren, sa English. Nakikiusap ako sa inyo, magbago tayo. Tulungan tayo ng Panginoon. Amen? Tayo po ay manalangin sa umaga po na ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga salita. Salamat po sa bagong buhay na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po doon sa bagong pagkatao, Panginoon. Sabi niyo sa inyong mga salita,
that we need to be born again. Salamat po, Panginoon, dun sa bagong buhay na ipinanganak, Panginoon. At patuloy na pinalalago, pinagiging banal, Panginoon, patuloy yung aming mga katawan, isip at espiritu. Salamat po, Panginoon, dahil kayo, Panginoong Yesus, ang tumutulong sa amin. Gagaya na Apostol Pablo, Panginoon, na alala namin, may mga gusto kaming bagay na gawin, hindi namin magawa. At may mga pangit na bagay na ginagawa namin na ayaw na namin, Panginoon. Pero yun ang aming nagagawa. At sa amin pong pagiging aba, pagiging mahina, Panginoon, walang makatulong sa amin. Ngunit salamat po sa inyo, kayo lang, Panginoon, ang tutulong sa amin. Dalayan ko po, Panginoon, na ang kampo na ito, patuloy magbukas sa isipan na maraming pong mga Pilipino, Panginoon. Maraming mga kapatid na kabanalang hinahanap nyo sa amin ay nasa amin na, Panginoon. Na kabanalang na nire-require nyo sa amin ay kayo mismo ang nagbigay. At kailangan lang naming hayaan, isuko ang aming buhay, Panginoon, sa inyo. I-lay down our lives to deny ourselves. Hayaan lang namin, Panginoon, na ang Holy Spirit makakilos po sa amin. Hayaan nyo nga, Panginoon, ang kampo na ito, maging sa mga nakikinig ng live po na ito, na patuloy na maalala, Panginoon, kayong bumabago sa aming pong buhay. At na kami ay makapagdesisyon sa laki ng awa at biyayang tinanggap po namin po sa inyo. Magawa namin, Panginoon, yung mga bagay na sa ikalulugod po ninyo, Panginoon. Hindi sa ikalulugod ng aming mga sarili. Sa satisfy ng aming pong espiritu, hindi ng aming pong laman. Hayaan nyo nga po, Panginoon. Hayaan nyo po yung kabanalan ninyo, Panginoon, ay patuloy namin pong maranasan. Salamat po, Holy Spirit. Simula nung tinanggap namin kayo sa aming pong buhay, nandiyan na yung conviction, nandiyan na yung guidance, Panginoon. Nandiyan na yung pagpapaalala ng mga salita ninyo, Panginoon. Salamat po, Holy Spirit. Lord, sa oras po na ito, patuloy namin po kayo inaalaw, Holy Spirit, to work in our lives, Panginoon. Because we want to see you, Lord. Purge us, O God. Linisin nyo kami, Panginoon. Patawarin nyo kami, Panginoon. Holy Spirit, nakikita nyo yung mga kahinaan po namin, Panginoon. Dito po sa amin po pagtitipon, Panginoon, hindi kami nag-appear, Panginoon, para sabihin kami yung mga nagtagumpay, naging malakas. Kayo ang nagtagumpay sa amin pong buhay, Panginoon. Ngunit salamat po, Panginoon, dahil sa biyaya nyo, nakakapagpatuloy po kami, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Lord, sino man po, Panginoon, ang papasok sa kanilang trabaho, sa school, o sa iba pa man po nilang mga gagawin, magbubukas ng kanilang negosyo, Lord, samahan niyo po sila sa araw nito. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Niling ko po ang pabor at pag-iingat at pagpapala po ninyo ay sumakanila, Panginoon. Sumabawat isa. Iniling ko rin po, Panginoon, ang patuloy niyong pagkilos sa buong Doro Faith Organization. Ganon din sa aming leaders, sa leaders ng church, ang Pastor Joseph Masaredo, Panginoon, ang mga teachers ng Bible School, ganon din, Panginoon, ang mga district supervisors. Hinilingan ko rin po, Panginoon, kayo, Panginoon, na patuloy na kumilos sa mga kapastoran, Panginoon, pinagkatiwalaan nyo ng mga kaluluwa upang alagaan. Hiniling ko po kayo ang patuloy na mag-provide ng kanila po mga pangailangan. Dalayan ko po ang kapuspusan ng Banal na Espiritu ay patuloy maranasan sa bawat iglesia, Panginoon. Niling ko po, Panginoon, na aming pananampalataya patuloy na mag-apoy sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa gawain po na ito. Kayo po ay po itinataas at pinapupurihan. Ganon din, Panginoon, sa kampo din sa Taiwan, Panginoon. Kayo ang patuloy na kumilos at gumawa. Kayo ang patuloy na sumama at mag-ingat sa bawat biyahe, Panginoon, na mangyayari ngayong araw. Pinupuri namin kayo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Tapos na po ating pong gawain.